Good morning po mga kababayan, lalo na sa ating mga mahal na OFW at ating mga partners dyan nationwide. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lalo na sa ating mga mahal na OFW, alam ko po, marami tayo dyan nag-aabang sa ating mga video. Kaya ngayon gagawa naman tayo ng inspiring videos para makapagsimula kayo ng negosyo. Sa last video natin, nandun tayo sa Iloilo. Ito yung first time nating mapuntahan ng isang outlet na ginagawa outside of Cebu. So, sumakay tayo ng barko, aeroplano, para makarating doon sa Miagao, Iloilo. So, target natin doon matapos within 7 to 10 days. So, nakita nyo naman yung gawa natin doon ay talaga siya, kumaga, pinapatayo talaga natin sa lupa. Yung wala pa talagang building, so tayo yung gumagawa. So ang nagtaka yung mga tao doon dahil matter of 2 days lang nandoon na yung lechon house. Napakadali kasi yung gamit natin ay hardflex lang, yung back to back na hardflex, and then gumamit tayo ng yung trucks and yung mga manipis lang paring, pero pag nadoble na yan, pero pag napatayo na yan, solid na solid po. Sa mga interested magiging partners, i-text or i-message nyo ako dyan sa aking number na nasa screen. So, i-update ko kayo, bibigyan ko kayo ng mga videos noon kung matapos na yon, kasi nandito tayo ngayon sa Cebu. At nag-update lang tayo kung target namin ni Sir Edward ay bubuksan yan ngayong Sabado. So, by Friday, matatapos na yon. So, imagine, yung 9x12 feet, matatapos natin in 8 to 10 days lang. So, napakadali. Kasi nga, nasanay na yung mga tao natin. Nagtutulungan, alam nila yung mga trabaho. So, napakadali nilang tatrabahuin dahil nga alam na nila. Tapos yung mga design, yung mga anong gagawin ay alam na nila. Kaya, madali lang. Ang bangan nila doon ni Sir Edward, siya, nung bago siya nagpapagawa, nag-uusap sila ng kanyang father. Sabi daw, doon na lang maghanap ng karpintero. Baka nga ilang araw abutin and then hindi pa nga makuha yung tamang design ng lechon house. So, since talagang noon pang si Sir Edward, noong October pa talaga yan nakikausap. Pumunta kasi si Sir Edward dito. Nagti-training noong October. And then sabi ko, sir, by November natin gagawin yan. So, si Sir Edward ay partner na noong October pa. Kasi pumunta talaga siya dito, nag-training, nagbayad na siya ng partner package. And then, yun nga, since marami tayo ditong project, inuuna natin yung nandito. Pati nga yung, diba, so, napansin nyo yung outlet ko ay huling-huli na yon. So, katapos noon, yun ang ginawa natin yung isa kay Sir John Ray, kasi matagal na rin yung sa atin, yung Chick Race kay Sir John Ray at Ma'am Jules. Pagkatapos noon, agad-agad tayo lumipad sa Iloilo para gawin natin kay Sir Edward. Kasi ang tagal-tagal niya niyang naghihintay. Ang materialis niya ay nabibili na. So, ngayon, malapit nang matapos at sobrang saya na ng Sir Edward kasi kitang-kita na ang perspective ng kanyang yung kanyang lechon house. Shout out pala guys sa ating mga bagong partners diyan sa Marikina City kay Sir Winston Lopez. Abangan nyo guys yung opening ng Dunya Herminias Lechon House diyan sa Marikina City. Diyan sa bagong Farmers 1, Tumana, Marikina City. Dunya Herminias Lechon House. Galing na dito yan, nagti-training si Sir Winston. Nung January yata, nandito si Sir Winston. So, abangan nyo yan guys, napakalapit yan sa Quezon City, Manila. Pwede nyo pupuntahan yan. Ang ganda ng pwesto niya. Ngayon nakita ko sa video, nag-uusap kami, napakaganda ng pwesto niya. Sana po ay isa ito sa magiging magandang model natin dyan sa Manila na lechon house. Dyan sa Marikina City. Bagong Farmers 1, Tumana, Marikina City. Dunya Herminias Lechon House. Abangan nyo guys dyan sa Marikina. And then sa sa Nueva Ecija,
Diyan sa Niyugan, Jaen, Nueva Ecija. Kay Sir, ano po yan? Kay Sir Ralph Ivan Sustin Molino. Yan. Yung pangalan ng kanyang lechon house ay Big Boys Lechon. So, ngayon ay gagawin pa yata yung, yung lechon house nandyan sa Niyugan, Haen ba yan? Haen, Jan, Haen, Nueva Ecija. Niyugan, Haen, Nueva Ecija. Big Boys Lechon kay Sir Ralph Ivan Sustin Molino. So, abangan nyo yan guys. Ginagawa pa lang yan ang ating bagong partners dyan sa Nueva Ecija. And then, doon din sa Cagayan de Oro. Doon sa Bugu, Cagayan de Oro, in front of Plaza ng Del Monte. Diyan sa Villa Trinita Subdivision. Ang Royal Case Lechon House. Pag-aari yan ni Alieda Balaba Eugenio. Abangan nyo guys doon sa Bugu, in front ng Plaza ng Del Monte. Villa Trinitas Subdivision sa Bugu. Ang Royal Case Lechon House diyan sa Bugu. Pag-aari yan ni Alieda Balaba Eugenio, ang ating bagong partners diyan sa Cagayan de Oro. So as I said, mga aspiring businessman, alam nyo, hindi naman madali magbi-business. Talagang hindi yan madali, hindi yan basta-basta. And then siyempre gagastos po tayo. So sa isang outlet, katulad yung Sir Edward, ang estimate natin ay nasa 150 to 200 yung magagasto. Since talagang from zero talaga papatayo natin. Then lahat binibili, mga materials, and then hindi naman yung kahoy, puro yan mga steel and mga hardiflex yung ginagawa natin. So estimated ko nga nasa mga 200k yung magagastos ni Sir Edward. Pero solid naman at ang ganda ng kanyang lechon house. Di pa nga natapos pero nakikita ko ang ganda kasi ngayon nasa nasa siguro 70% na completion pero napakaganda na ng kanyang lechon house. Baka malagay natin dito ang mga ibang video, short videos na sa na humingi tayo ng videos doon at napakaganda talaga ang kanyang pwesto. So, ayun nga, as a starter, kasi karamihan din sa atin, lalo na sa ating mga OFW, gusto magkaroon ng negosyo. So, and then karamihan din ay nasa province. So, isang good example yung pwesto ni Sir Edward. Kasi, as I said, nung relate ko yun nung nagsisimula ako. Actually, zero knowledge din ako noon dahil nga di ko pa na-try mag-business ng lechon house. So, mga 2008, 2009, doon ang simula ko. Yung pwesto ko na yon dito sa malapit sa bahay. Kaya in-encourage ko kayo yung mga mga partners na yung mga aspiring partners, magiging partners, lalong-lalo sa mga provinces, pwede naman kayo magsimula doon sa malapit doon sa inyo. Halimbawa, doon sa bayan nyo. Gusto ko, doon kayo magsimula sa bayan. Kahit anong pa yan, classification ng municipality, hindi naman hindi naman hadlang yung hindi gaano maraming tao pa kasi sa probinsya tayo. Pero huwag muna tayo may-expect ng maraming sales kasi nga, nasa probinsya tayo and then, hindi pa yun ganong kalaki yung natin, yung siguro yung population. And then since magsisimula pa kayo, siyempre lahat po, wag mo nang iasa muna sa inyong negosyo. Katulad din yan ng nagtatanim tayo or anything na nagsimula tayo. Natin yan, papalaguin pa yan natin, papagandahin, gastusan pa natin yan kasi nga mayroon tayong long-term vision for the business na ito po ay negosyo na ito ay darating yung panahon na magbibigay sa atin yan ng continuous flow of income. Kumbaga, yung sinimulan mo yan ngayon, dinedevelop mo yan ngayon kasi mayroon kang tinitingnan ahead na darating yung panahon na ito ay magbibigay sa iyo ng income. Kasi nga, compared natin sa pagtatrabaho, madali lang maghanap ng trabaho. Agad-agad makahanap kayo ng trabaho. Pero the time na i-cut yung trabaho or mahinto ka sa trabaho, may magbibigay ba sa inyong income? Wala. So, huwag mag-isip ka agad ng kita first time sa business. Yung iba nga, kung magbasa kayo ng mga success stories, sino naman yung, kahit sino mga malalaking mga kumpanya, kahit sino yan, sino sila,
Kilala naman niya naman kung dito sa Pilipinas, si SM, si Gokongwei, si Manny Villar, ilang failures, ilang katakot-takot na failures yung na sasagupa nila nung nagsimula sila ng business, but bumangon sila ng bumangon. So ganun dapat ang ating thinking, ganun dapat ang ating pag-iisip sa ating negosyo. Sisimulan natin yan kahit sa tingin nyo ay parang mawala na, parang lugi na kayo, babangon pa rin tayo. Hindi lang isang beses, yung iba nga 10 beses, yung sa last na kung nakita niyo yung Facebook ko, meron akong sinishare diyan na business na isang Filipina na ngayon ay isa na sa billionaire doon sa Australia. 100 times siyang nag-fail yung failures nila. Pero bumangon at ngayon ay naging top 10 billionaires na sa Australia, yung babae na Filipina. So ganun ang ating thinking na itong ating sinisimulang negosyo ay for the future. Kasi ayaw natin na darating yung panahon na magre-retire tayo or mag-stop tayo sa trabaho na walang pumapasok sa atin. So samantalahin natin na while kumikita tayo, andito pa tayo ngayon sa ibang bansa, mag-iipon tayo, yung iniipon natin, i-invest sa negosyo. So, wala pong negosyo ngayon na katulad ng mga maraming in-invest na ang bilis ng return. So, huwag na kayong magpaano doon. Huwag na kayong magpaluko doon yung ang bilis ng balik, bigay nyo yung pera nyo, tapos ang return, after 1 month, mayroon na kayong 10%. So, talagang too good to be true. Kasi nga, yung pera nyo, pinaikot-ikot lang yun, pinabigay sa iba, tapos nangulikta sa iba. Akala nyo ang bilis ng pera, pero wala talagang negosyong ganon. Sino namang magkaroon ng ganyang maraming pera na bigyan kayo ng ganon? So talagang sa first, akala nyo totoo, pero ano lang kayo, and then later on, maluloko kayo. So kawawa yung kita natin for how many years, yung iba, mapunta lang sa scam. So huwag na tayo doon, kahit ano na lang negosyo na nandun sa atin na may passion kayo na gustuhin nyo talagang papasukin, yun ang simulan yung negosyo, kasi yun ang totoong negosyo. Sino naman, lahat ng negosyo dito sa atin nga, titingnan mo lang yung mga malalaking negosyo. Nagnegosyo ba sila ng ganon? Nagbibigay nagkolekta ng ilang thousands, millions, and then in returns, how many months balik na kagad? Yung bangko nga, hindi makapagbigay ng ganoon kalaki. Imagine, mayroon dang 100,000 and 3 months time, magbigay sa iyo ng 10,000. Wala yun. Sa bangko nga, yung 100,000 mo, in 1 year lang, may mabuti na lang kung makabigyan ka ng 1,000. Kasi nga, dili ganoon yung negosyo. Hindi ganoon umiikot ng pera. Mayroon talagang tamang negosyo. So, yung tamang negosyo, itong negosyo natin. Negosyo talagang ikaw mismo nandoon, alam mo, nagbibinta ka. So, hindi ganun kadali kumita ng pera. So, at least man lang, yung i-investan nyo na negosyo ay klaro at legitimate. So, makikita nyo yung negosyo nyo nandyan, umiikot, nandyan, makikita nyo yung nagbibinta. And then you can also compute. Nakikita nyo ang inyong flow ng inyong negosyo. Alam nyo kung magkano kikitain, nakukompute nyo, ganon. Mayroong mga items, mayroong kayong mga binibili, nagkukapital kayo ng mga materials to start with. Katulad sa atin. So, good example yung business natin na sinishare. Siyempre, mangangapital ka sa tindahan. Depende yan kung anong gusto mong tindahan. Gustong high-end, pwede. Depende sa inyong budget. So, ganon yun. Mangapital ka, and then, pagandahin mo, magmamarket ka, ganon yung legit na negosyo. Then later on, it will just come in, meron ka nang naibinta, makilala ka, and then dahan-dahan, dinami yung sales mo. Dahil nga, nakilala ka na. So, ang alalay natin dito din guys sa negosyo ay time. Time by time, makikilala ka. Darating yung panahon na ikaw na yung pupuntahan doon sa area nyo. Kaya, in-encourage ko rin yung mga aspiring businessman or aspiring mga OFW na gusto mong negosyo. Napakasimple lang ating negosyo, lechon manok.
Kasi nga, ito ay pagkain and then pwede mong i-start doon sa ating bayan. And katulad nga, example natin yung kay Sir Edward, kita nyo naman doon yung area, di ba? So tingin ko nga, talagang probinsya. So narelate ko yan sa aking first outlet kasi dito sa bahay namin, doon sa mga 200 meters ay highway na, nandoon yung first outlet ko talaga. And then, ang nakaganda doon, dahil malapit, halos every time na wala akong ginagawa, since bago pa yun, halos everyday nandun ako. Tumutulong ako minsan, chat-chat, nagbibinta ako dahil nga malapit sa bahay. So katulad din kasi Edward, ganun din. Yung bahay nila ay nasa, katulad din ito sa akin. Yung highway, nandun yung pwesto niya, din yung bahay nila, katulad din dito sa bahay. Papasok sila sa barangay road, din nandoon sa kanila, nandoon yung bahay nila. So katulad din, narelate ko talaga sa pwesto ko noon, 2008, 2009 ba yun, sinimulan ko. Makabinta lang ako ng 3, 4, 5. So pero sa time na yun, nag-ano pa ako, nagtatrabaho. Sinimulan ko lang talaga kasi mayroon akong long vision na darating yung panahon na in case titigil ako sa pagtatrabaho kasi nandoon na talaga sa ano ko doon, sa isip ko na gusto ko talagang magkaroon ng sariling negosyo din. Sana din mayroon din kayong ganyan na pag-iisip na long term. Hindi yun ano lang, hindi lang yung gusto ko kikita agad. Huwag muna kasi kung gano'n yung iniisip nyo, hindi yan. Ang hirap yan mangyayari. And then magkakaroon lang kayo ng mga negative na kasalubong sa negosyo na ano na kayo agad na nagbablur na yung paningin nyo. Magtitigil kayo agad dahil nga yung vision nyo ay napakalapit lang. So dapat sa negosyo ay mayroon tayong long-term vision sa ating negosyo. Iniisip natin yung darating yung panahon na in case titigil ako sa trabaho, sisimulan ko ito kahit ganito lang kaliit lang kasi alam ko darating yung panahon na dadami ang benta ko, dadami ang stores ko in a matter of time. Darating yung ang panahon. Ganyan pag-isip. Huwag mag-isip na walang binta ngayon, bunting yung the next week wala ding binta. So ganun talaga yun ang negosyo. Kaya nga kukunti lang yung naging successful sa negosyo dahil maraming nag-quit kasi yung thinking nila ay napakababa, napakalapit ng pag-iisip. So dapat we have a long-term vision para hindi ka matatalo sa mga negative na mga issue. Mga tao magsasabihin ka, sir, ano yan, ganon. Kung wala ka sa ganoon na thinking, wala ka sa vision na ganoon na in the long run, ito yung iniisip mo, naniniwala ka sa mga taong nagsasabi sa iyo, sir, wala yan, talo ka. So, hindi naman yan sila ang tutulong sa inyo. In the long run, wala yan. Kasi yun sila mga negative. Hindi yan kasali sa mga taong successful. Hindi yan kasaling sa mga taong na mayroong vision na darating yung panahon na magkaroon ako nito. Good example, inalis ako. Kung hindi ko yan sinimulan noon, 2008, siguro wala din akong mga stores na ganito. So wala na akong trabaho. Wala na akong, alam nyo naman, wala na akong trabaho. Pero after I resigned my job, kasi na-establish ko yon hanggang ngayon ay ako na ang amo. Kahit ganito lang, okay lang naman ako. Kasi nga, mabubuhay naman tayo. Kayang-kaya naman natin. Natin yung ating pa-eskwela sa mga bata, yung ating mga bayaran. Lahat po ay nababayaran naman. So far naman po, wala naman po tayong utang. Yung utang natin ay kaya-kaya naman bayaran. Kasi nga, yung business natin ay tumatakbo. So, ganun ang thinking dapat sa negosyo. Lalo sa dyan sa mga nagsisimula. Kasi, mayroon din tayong mga 2 years ago na mga partners ay ngayon ay wala na rin. Kasi nga, siguro, baka naman ay mayroong mga konting problema or siguro nagpapahinga lang muna. But I hope they will come back soon. Babalik sila sa pag-iisip nila na gusto kong karoon ng negosyo. But hindi naman ito sinasabi ko na lechon manok ang gawin yung negosyo. Kahit anong business na kayang-kaya nyo i-manage, na kailangan ng malaking capital. Kung ano lang mayroon kayong capital, simulan nyo na. Napakasimple naman, you have to buy and sell. Buy low, sell high. Ganun yung prinsipyo sa negosyo. Kung ano yung makikita nyo dyan, kahit ano lang, para makapagsimula kayo, buy low, sell high. Siyempre, buy low, sell high, may kikita kayo, may margin kayo. Kahit gaano kaliit yung puhunan, kahit ano yung mga bagay na sa tingin nyo ay maibinta, you have to buy that for low, ibinta nyo yan for high, siyempre, kikita kayo.
So, ganun din kasimple. So, since sa atin kasi meron tayong sistema, ito yung nga pinapashare ko sa inyo at hindi naman ako nagmamayabang, hindi naman ako nag-ano sa inyo na ito ay magandang negosyo, pero based naman yan sa nakikita nating mga successful businesses na nandiyan yan ngayon, nagkumakalat na yan, maraming mga lechonan dyan nationwide. Alam ko marami ding nawawala dyan. And then marami ding napoprosper, lalo na yung mga malalaking kumpanya kasi nga, kita nila na napakagandang negosyo ito. Kaya sinishare ko ito sa inyo dahil nga I'm very positive na ito po ay magiging magandang negosyo para sa inyo. Kaya and then ang nakaganda din kasi nito, kaya sinishare ko sa inyo ang ating sistema dahil compared sa ako ang magmamanage, then daming outlet, talagang hindi ko yung kakayanin. So sinishare ko sa inyo para bawat partners, kayo mag-manage mismo, alam ko mas maganda ang takbo na negosyo dahil kayo na mismo yung nag-manage eh. Partner nga tayo pero yung management ay nasa inyo kasi nandyan kayo mismo yung manage. So marami tayong partners compared sa ako maraming stores. Siyempre, pagpapasahod ako ng maraming tao, magrarenta ako ng maraming tao. So napakasakit sa ulo. So ganito sa atin, sinishare ko yung sistema, kayo mismo yung partners magmamanage sa ating business. So, ang laki ng ang laki ng vision ko na magiging successful ito. Hindi naman ako yung lalaki. Kayo mismo kasi yun ang mga outlets nyo naman, mga pangalan nyo naman ang lalaki. Nandito lang ako as sidekick nyo. Kasi kahit ilang outlet pa yung gagawin nyo, pangalan ng inyong negosyo yan ang lalaki. Hindi pangalan ko. Kaya nga in-encourage ko kayo na huwag mag-franchise kahit mayroon akong pangalan, hindi ko na rin dinidiscourage ko kayo kasi ko gusto ko darating yung panahon na pangalan talaga nyo ang lalaki, hindi sa akin. Wala naman akong iba yung thinking ko kasi hindi ako nag-iisip na ganun. Iba yung ko sa new era ngayon sa bagong sistema sa negosyo. Iba yung thinking ko, binabago ko. Dati nag-iisip ako ng franchise. So mayroon ako naiisip na kawawa yung mga franchisee and then titingin ko ay yung franchisor lang lumalaki, meron kasi na tayong nakikita. Iba yung thinking ko, I have to share, I have to give, and then maliit lang na party ako kasi 'di ba sa partnership natin ako lang naman yung magsusupply sa solusyon. So lahat tinuturo ko sa inyo, pag manage lahat ituturo ko sa inyong sistema. Sa akin ay napakaliit lang dito ako sa pagsusupply ng solusyon as a partner. Kumbaga lahat tinuturo ko sa inyo. Sa supply, binigyan ko kayo ng mga gamit. Yun lang yung partnership fee yung ating binabayaran. And then after that, wala na akong hiningi. Ito lang yung solusyon, ang supply ko sa inyo. And then so far naman, it really works. Mayroon na tayong partners dyan na kita nyo naman sa mga ibang vlog natin. Marami na rin, mayroong 3 outlet, 2. So, dahan-dahan ng lumalaki. So, naniniwala ako na by the years coming, dadami tayo. Hindi na tayo kumbaga, compared sa ibang malaking kumpanya, marami silang outlet, kilala na marami sila. Iba yung thinking ko. Kahit di ko makita, nandito lang ako sa likod nyo. Gusto ko sabay-sabay tayong lalaki, sabay-sabay tayong dadami. Hindi naman, kasi ako sarili mismo, gumagawa din ako ng mga sarili kong store. Hindi lang ako umaasa doon sa mga partnership natin na kasi konti lang naman yan eh. Kung mapansin nyo, magkano lang ba yung natin, partnership fee, compared doon sa nagpa-franchise na thousands, 100,000, 400, ganon. Sa atin very minimal lang yan. May kasama na yung griller, mga gamit, and tuturuan na kayo. So, talagang kahit siguro yung mawala ako sa eksena, tutuloy-tuloy pa rin yung negosyo dahil nga ituturo ko sa inyo ang sistema. So, napakaganda po ang ating sistema na ino-offer sa inyo. Kaya, sa mga baguhan dyan, mag-grab na kayo, mag-start na kayo kasi yung vision ko is within this year, magbigay ako ng 100 na outlet na ito lang yung ito, hindi ako mag-increase. Gusto tayo this year magkaroon ng 100 strong outlets na this year ay mangyayari. So avail na kayo sa ating 100 stores na very strong na partnership. So iba, baka naman next year ay bago na naman. Kasi iba naman yung yung nag-iisip tayo ng anong magaganda. So this year lang gusto ko sasali kayo sa
strong 100 stores partners nationwide para kasali kayo doon sa mga magiging someday successful business partners. Okay? So, ito lang guys, ito yung nagbibigay lang sa ako sa inyo ng mga encouragement and then mga inspiration na words kasi para naman kayo, baka naman yung iba ay sasabihin nila na wala yan, ganyan negosyo na, ano lang yan. Tandaan nyo, itong negosyo natin ay hindi ito uso. Hindi ito kasama sa ibang negosyo na uso-uso lang. Matagal na itong negosyo, noon pa. Nakita nyo naman sino yung mga malalaking kumpanya, nandiyan na sila. Pero sa tingnan nyo naman, kulang na kulang pa. So, kasi hindi rin nila kayang magkaroon ng maraming outlets dahil nga hindi rin basta-basta mag-manage ng maraming outlets. Kaya doon ko nakita, ito yung naisip ko na ito na yung gawin natin. We have to share this system and then kukunti lang yung babayaran ng mga partners para sila na yung mag-manage, mas sigurado pang magiging successful yung bawat tindahan dahil nga kayo na mismo yung nagtatrabaho. So, kung sasabihin nyo ako, kumusta naman ako, bakit ako nagkaroon ng lakas ng loob na mag-share, successful na ba ako? Baka sabihin nyo, maniwala ka dyan, hindi naman successful. Hindi ako nag-iibang na successful na ako. Meron lang akong kunting nagawa, meron lang akong kunting mga meron lang akong maliit na success stories, but as far as sa aking success, so far naman ay lahat ay nakukuha ko naman yung pinaka-basic. Siyempre, meron akong bahay, sasakyan, ay yung pagpapaaral ng bata ay hindi na ako nahirapan. So, ibig sabihin, sa akin is maganda na yung negosyong napasukan ko. Kaya nga, sa naiisip ko, kung magpa-franchise ako, alam ko, mas madali. Kasi yung franchising ay napakalaki yung franchising fee. Baka nga siguro doon mabilis akong yumaman. Pero iba yung pag-iisip ko. Gusto ko sabay-sabay. Nandito pa tayo sa ground level eh. Kaya based doon sa nakikita nyo sa mga negosyo, sa mga nasi-share natin, sa mga partners natin. So kahit magtanong kayo sa kanila kung okay ba. Kung kita nyo ay talagang nakapag-branch out sila and then dahan-dahan silang umakyat. So okay na ako doon. Kung mayroon tayong 1,000 outlets nationwide, dahan-dahan sabay-sabay tayong aakyat. Yun ang ganun lang kasimple ang ang iniisip ko. Hindi na ako nag-iisip ng corporate world na malaki, gusto ko nga malaki. Hindi. Gusto ko lang sabay-sabay tayo. Kaya nga siguro kung ganun yung pag-iisip nyo na hindi naman yan successful pa si Food Daddy eh. Hindi ako nag-iibang, hindi pa ako successful kasi nag-iisip ako ng gusto magiging maraming successful. Magiging successful lang ako kung marami ng successful people behind me. Yung lahat ng mga natutulungan ko ay magiging successful na. Yun na siguro ang time na sasabihin ko sa sarili ko na successful na ako. I-manage natin ang ating kumpanya as company or organization na hindi, kumbaga tayo ay manager lang sa ating negosyo, hindi tayo worker. Kaya nga tayo nagkaroon ng negosyo dahil gusto tayo magiging amo. So mag-manage tayo ng ating negosyo as a manager. Manager na tayo and then meron tayo mga tao. So ganun, darating yung panahon talaga na gusto ko na mag-resign. Kayang-kaya na. Dahil nga, pinagsimulan nyo ang inyong negosyo. Kung hindi yan sisimulan nyo ngayon, kung wala kayong pag-iisip ng ganyan, time will come na darating yung panahon at 65 or 60 years old, parang takot pa rin kayo mag-resign or takot pa rin kayo mag-retire. Dahil maiisip nyo, ito kayang retirement fee ko na 2 million. Baka maubos pa to within 1 year. Natakot kayo dahil pag nandiyan na yung retirement fee nyo, wala na yung papasok. Meron kayong pension pero kukulang pa yan. Pero whereas kung meron na kayong in-establish na negosyo way back 10 years ago, baka meron na kayong maraming stores pa na magbibigay sa inyo ng income. Manager pa rin kayo or mag-hire pa kayo ng tao. Meron pa kayong maraming natulungan na mga tao nagtatrabaho sa inyo. So ganoon ang ating thinking dapat mga kababayan. Sana'y meron kayong nakuhang aral dito sa ating sinishare na inspiring message. Sana nakuha nyo guys at ganun yung dapat ang ating pag-isip. Maraming salamat po ulit at bye-bye.